Alala mga paps, tuloy-tuloy pa rin ang registration para sumali sa Concours d'Elegance ng Philippine Moto Heritage Weekend 2026. Paano ba sumali, Senior Bam? Una, pumunta sa rideph.com.ph, i-click ang Moto Heritage Weekend, tab, scroll down at sa ilalim ng Concours d'Elegance, i-click and learn more. Ganda. I like your French, ha? Oui. Oui. I-click and submit form at kumpletuhin ang registration. Oo. Dadaan sa review ng contest committee ang inyong entry. Pagkatapos ay makakatanggap kayo ng email confirmation. Oras na makuha nyo ang email confirmation, pwede nang magbayad ng entry fee na 1,500 pesos. Alright. Ano naman ang requirements para sa mga isasaling motor sa bike show contest? Engineer Jolly, ano ba? Well, unang-una sa lahat, Jay, dapat running at rideable ang motor. Maliban sa anti-category. So, syempre, sobrang tanda na ng bike na yun. Dapat din magbigay ng background ng motor. Bigyan mo kami ng kwento at pictures na magpapakita ng kabuuan ng motor. Una sa lahat, dapat talaga roadworthy. Duly registered at may complete legal documentation lahat ang entries. Okay. Okay, ang ating mga categories. Kategorya. Ano yan? Nakakategory tayo by year, Jay. So, meron tayong Antique. mga antique na mas patanda pa sa 1963. Tanda pa kay Senyor yan? Matanda pa yata kasi. 1963 ako. Okay. Ayun, antique na pa. Antik talaga. Vintage, 1964 mula 1984. Okay. Classic, 1985 to 2005. Then modern classics ay 2006 onwards. Okay. Meron din tayong special category na ang tribute and homage. Na ito yung mga custom at yung mga kinafi racer, mga chopper, mga scrambler, mga pinagbasihan sa mga iconic motorcycles at ang kanilang mga iconic eras. Alright, meron ding mga special awards. Ano ba yan? Antique Bam. Yan ay ang mga sumusunod. Oo. Best Cruiser, Best Scooter, Best in Show, Best Paint, Best Japanese, Best European, Mile High Award, at Prestige Award. Alright. Talagang pagbubutihan natin ang judging. This balita ko, Jolly, napakaraming nagbabalak. Naghahanda na, nag-gear up na for the Concours d'Elegance. Madami, Jay. Actually, kahit ako, nagugulat ako sa mga motor na sinasali ng mga tao taon-taon. Oo. At this year, hindi exception. We're expecting, syempre, yung mga hindi mo madalas makita na umiikot-ikot sa Metro Manila. Sa ibang bahagi ng Pilipinas. Oo. Alam mo, Jay, pagdating sa kultura ng pagmumotorsiklo, ang Pilipinas sobrang ganda ng head start. Kasi syempre, medyo nung natapos ang World War II, wala naman tayong napagdaan ng gulo dati. So, mula 1945 hanggang kasalukuyan, marami talagang naitabing mga motorsiklo na hindi lang natin nakikita sa kalye. Pero nandyan lang yan sa mga tabi-tabi. Tapos ang trend is the past 5 to 10 years, ang daming pumapasok na di pangkaraniwang motor, na medyo rare, medyo mahal at wala ka makita dito sa ating bansa. And unti-unti nang nag-aamas yung mga kolektor natin na masisipag Dumadami, maghanap, no? At alam mo, Jay, ang As laking far bagay as dito. Italy, 'di ba? Sa Japan, marami silang ginagawang madaming na pasok dito. At saka syempre, Jay, nung na-pass yung vintage vehicle law, nakita din natin yun. Marami tayong mga kaibigan na nakapag-kompleto nung kanilang mga collection at shinare dito sa ating mga events. Iba parang pinapangarap lang nila, gusto kong magkaroon ng ganito, kaso dito lang sa bansang ito eh. Diba, paano natin ipapasok? Ayun. Dahil dun sa Vintage vehicle law. vintage vehicle law, medyo lumawag. Okay, sa September 5 and 6, ang 9th Philippine Moto Heritage Weekend sa ating new location sa Foro de Intramuros na po sa lungsod ng Maynila. Okay, sa ating pagbabalik, pang big boys lang ba ang big bikes? Ang susunod naming mga guest, hindi lang isa, no? Hindi rin dalawa, kundi tatlo. Okay, tatlo ang magpapatunay na para ito sa lahat basta responsableng rider. Susunod na po yan sa number 1 tambayan ninyong tuwing Sabado, ang Ride Radio 2.0. Diyan lamang po kayo.